si Marites, isang simpleng may bahay sa San Pedro, Laguna. Ipinanganak akong hindi kagandahan, hindi rin kayamanan ang binigay sa akin ng kapalaran. Pero, marunong naman akong makontento. Yun ang akala ko. Pakinggan natin ang kwento ng magkaibigang si Marites at si Karen. Pero bago natin simulan ang kwento, siguraduhin mong nakapag-like at subscribe ka na bilang suporta sa channel na ito. Bata pa lang kami ni Karen, magkaibigan na kami. Palagi ngang siya ang bida eh. Siya ang pinakamaganda sa klase. Siya ang pinakamagaling sumayaw. Siya ang laging pinipiling muse tuwing foundation day. Kahit saan ako magpunta, laging naroon ang anino ni Karen. Mas maganda, mas magaling, mas kahanga-hanga. Pero magkaibigan kami. At saka, ano ba naman ako noon? Bata pa. Hindi ko pa alam ang salitang inggit. Nung tumanda kami, nag-iba ang kwento. Pareho na kaming nakapangasawa. Ako, si Pablo ang napangasawa ko. Mabait, oo. Pero isang simpleng tricycle driver lang. Si Karen naman, ang napangasawa niya ay si Tonyo. May-ari ng 3 hardware, may paupahang apartment. Meron din siyang sasakyan na nakaparada sa bakuran nila. Sa mga umpukan ng mga kababaihan, si Karen pa rin ang bituin. At ako, parang anino na lang sa gilid. Ang inggit ay parang binhing tumubo sa dibdib ko. Hindi ko na namalayang unti-unti na pala akong nilalamon. Dumating ang 7th birthday ng anak ni Karen, si Liana. Inimbitahan niya kami. Siyempre, bilang magkumare, hindi kami pwedeng hindi dumalo. Pagpasok pa lang namin sa bahay nila, parang lumubog ang puso ko. Meron silang marble tiles, mamahaling kortina, malalaking painting sa pader, at si Karen, yung suot niya ay puting dress na parang hindi nanganak ng 3. Ang puti-puti niya pa rin, ang kinis-kinis niya pa rin, at ang buhok niya ay abot bewang, makintab at mabango. Lahat ng tao halos sumasamba sa kanya. Wow, Mare, para ka pa ring dalaga. Grabe, ang ganda mo. Ang swerte mo kay paring Tonyo, ang yaman-yaman. Si Karen, tumatawa lang, pa-demure pa. Kunyari nahihiya. Sumikip ang dibdib ko sa mga narinig ko. Pinilit kong ngumiti. Pero parang may lason sang ngiti ko. At doon naman sa may bandang kusina, hindi ko sinasadyang marinig ang mga usapan nila. Hindi ko naman maintindihan itong si Marites. Bakit parang hindi siya nag-aalaga ng sarili niya? Ang losyang na niya ngayon, no? Tumawa ang isang kapitbahay namin. Oo nga, hindi sila bagay na magkaibigan ni Karen. Ang layo nila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig ko. Pakiramdam ko, lumiliit ako sa kinatatayuan ko. Ang gabing yon, hindi ako makatulog. Tila may apoy na umahapdi sa dibdib ko. Ang mukha ni Karen, ang mga tawa nila,
paulit-ulit sa isipan ko. 2:00 na ng madaling araw, hindi pa rin ako nakakatulog. Kaya naglakad-lakad na lang ako sa labas ng bahay namin. Dala-dala ang walang patid na galit at inis dahil sa mga narinig ko. Doon ko nakita si Aling Osyang, isang matandang nakatalokbong ng itim. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, malapit sa abandonadong bahay. Lumapit siya sa akin at tinanong niya ako nang habang siya ay nakangisi. "Naghahanap ka ba ng tulong, iha?" Ipinakita pa niya sa akin ang mga sira-sira niyang ngipin. At doon, nagpa siya akong ipulalas lahat. Ang kumari ko, si Karen. Hindi siya dapat masaya habang ako naghihirap. Tahimik lang si Aling Osyang habang nakikinig sa lahat ng hinaing ko. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang isang maliit na bote. Kulay dugo ang laman. Patakan mo ang harapan ng pintuan nila sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling araw. Dapat walang makakakita, walang makakaamoy niyan, pero makikita ng mga espiritu. Yun ang mahigpit na bilin niya sa akin habang inaabot ang maliit na bote na may kulay dugong laman. Napatanong ako sa kanya nang nanginginig. Hindi naman siya mamamatay, di ba? Ngumisi lang si Aling Osyang. Pero natakot ako sa sagot niya. Ang sabi niya, hindi agad. Tila wala na akong naiisip na tama noon. Tanging inggit at puot ang nagtulak sa akin. Iniisip ko na lang, galit ako sa kanila at naiinggit ako kay Karen. Kaya kailangan kong gawin ito. Dumating ang gabi ng Biyernes. Ginawa ko ang utos. Tahimik akong pumuslit, dala ang bote. Patak dito, patak doon sa may harapan ng pintuan nila. Pag uwi ko, parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Pero hindi ko na inintindi. Ang nasa isip ko na lang, sa wakas, makakaganti na ako. Sa mga sumunod na araw, unti-unti ko naramdaman ang pagbabagong inaasam ko. Yung una, nakita ko si Karen sa palengke. Payat, puyat, at namumutla. Pangalawa, narinig ko sa mga tsismosa. Si Karen, lagi na lang daw umiiyak sa bahay nila. Hindi makatulog. Parang may depresyon. Pangatlo, isang gabi, nagising kami sa sigawan. Lumabas ako. Nakita ko siya, si Karen. Nakaluhod sa harap ng bahay nila. Humahagulgol. Nagkakalmot ng lupa. Parang baliw. At sa likod niya, may nakatayo. Isang nilalang. Maitim, payat, mahaba ang kamay, at wala itong mukha. At kahit hindi mo ito makita ng malinaw, ramdam mo ang matinding galit na ipinubuga ng katawan nito. Napalunok ako sa takot. Mula noon, hindi na ako pinatahimik ng konsensya ko. Naisip ko, ano bang kasalanan ni Karen? Hindi naman niya ako inano. Hindi rin naman siyang nagsabi ng kung ano-ano sa akin. At mas lalong hindi niya kasalanan na naging mas magandang buhay niya kaysa sa akin. Sa gabi, naririnig ko ang pag-iyak ni Karen kahit sarado ang bintana.
Nararamdaman ko ang malamig na simoy sa kwarto namin. Parang may dumadaan. At ang pinakamatindi, isang gabi, nang bumangon ako para umihi, may nakita akong kamay na maitim, mahaba, nakaabot sa may bintana ng banyo namin. Nakaturo sa akin. Napabalikwas ako sa kama, nanginginig. Nangingilid na rin ang luha ko sa takot. Dala na rin sa sobrang pagkakonsensya at pagkatakot. Nagpasya na akong bumalik kay Aling Osyang. Tinawag ko siya habang umiiyak ako at nakikiusap. Aling Osyang, tama na po. Parang awa niyo na. Ngumiti lang siya. Anak, nagsimula ka na. Hindi mo na ito pwedeng bawiin. May kapalit. Yun ang naging sagot niya sa akin. Napatanong din ako. Ano pong kapalit? Hindi siya sumagot. Pero mula noon, unti-unti ko nang naramdaman ang pagbagsak ng sarili kong katawan. Sa loob ng 2 linggo, pumayat ako ng husto. Nangitim ang paligid ng mga mata ko. Lumobo ang mga ugat sa kamay ko. Naglalagas ang buhok ko. Pira-piraso. At sa bawat gabi, hindi na basta anino ang dumadalaw. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, nakita ko siyang muli. Ang nilalang. Maitim, mahaba ang mga kuko. At ngayon may mukha na. Mukha ni Karen. Ngunit ang luma, bulok at nilulumot. Tinanong niya ako ng bakit. Bakit mo ko kinulam? Wala akong masagot. Pumalahaw na lang ako ng iyak. Tinawag ko ang asawa ko. Pablo, sinabi ko ang mga nangyayari. Pero hindi niya ako pinaniniwalaan. Ang sabi niya, Marites, baka nasisiraan ka na ng ulo. Pero, paano mo ipapaliwanag ang mga kuko sa leeg ko pagkagising ko? Paano mo ipapaliwanag ang mga gasgas sa bintana na parang sinisiklot mula sa labas? Paano mo ipapaliwanag ang mabahong amoy sunog ng buhok at bulok na karne sa loob ng kwarto? Hanggang isang gabi, dinatnan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng salamin. Pero hindi na ako ang nakikita ko. Isang matandang babae, sunog ang balat, punit-punit ang labi, at mapuputla ang mga mata. At sa likod ko, nakita ko ang nilalang. Nakangiti. Ngayon, hindi na ako makalabas ng bahay. Naglalakad ako ng nakayuko. Dahil alam kong sinusundan niya ako kahit saan. Kahit sa panaginip, kahit sa salamin, kahit sa anino, nandun siya. At si Karen, patuloy siyang nabubulok ng buhay sa bahay nila. Wala nang bumibisita. Wala nang gustong tumulong. At ako na nagpakulam sa sarili kong kaibigan dahil lang sa inggit. Ako ngayon ang tunay na nilalamon ng kadiliman. Ang sabi ni Aling Osyang, wala nang pag-asa para sa akin.
Nagsimula ako ng apoy na hindi ko kayang patayin. Pagkaraan ng ilang buwan, halos butot balat na ako. Ang dating kaibigan ko, si Karen, nasa ospital na. Walang malay, halos lantang gulay. Minsan, naisip ko, baka pwede pang bumalik ang lahat sa dati. Baka, kung hihingi ako ng tawad sa Diyos, sa Espiritu, sa mga nilalang ng dilim, baka pwede pa akong iligtas. Humagulgol ako sa simbahan isang gabi. Nagdasal ako, humingi ng kapatawaran. Kung sino man kayo, patawarin niyo ako. Ako ang may kasalanan, hindi si Karen. Ako lang dahil sa inggit. Pero walang sumagot. Kinabukasan, may nakarating sa aking balita. Si Karen, patay na daw. Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ito ginhawa. Hindi ito tagumpay. Kundi pagkakonsensya at takot. Pagkakonsensya dahil kung hindi ako nainggit at hindi ko ginawa ang lahat ng ginawa ko, hindi sana kami hahantong sa ganito. At takot naman, hindi dahil wala na si Karen, kundi dahil alam kong hindi pa tapos ang sumpa. At totoo nga ang balitang nakarating sa akin. Patay na nga si Karen. Sa araw ng burol niya, pinilit kong dumalo. Kahit nanginginig ako sa takot, nang tumapat ako sa kabaong ni Karen, nanlamig ang katawan ko. Ang bangkay niya, tila nakangiti. At sa gilid ng kanyang labi, may dugo ang pahiwatig. Parang may gustong sabihin, kasama na kita. Yun ang bulong na narinig ko, kahit walang nagsasalita. Pag uwi ko, naramdaman ko agad ang pagbabago. Ang bahay namin, amoy bulok na bulaklak. Madalas kong nakikitang gumagalaw ang kortina kahit walang hangin. At sa bawat salamin, sa banyo, sa tokador, sa cellphone screen, nakikita ko ang refleksyon ni Karen. Hindi si Karen na kilala ko, na kaibigan ko, kundi ang isang bersyon niya. Putol-putol ang muka, naglalagas ang buhok, nakabuka ang bibig na puno ng kadiliman. Isang madaling araw, habang nakahiga ako, bigla akong ginising ng malamig na kamay sa leeg ko. Pilit akong sinasakal. Pagmulat ko ng mata ko, nakita ko si Karen. Nakatayo sa ibabaw ko. Yung dating magandang muka, ngayon punong-puno na ng sugat at itim na kalmot. Bakit, Mare? Tanong niya. Bakit mo ko pinakulam? Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Ngunit bago pa tuluyang magdilim ang lahat, biglang lumiwanag ang paligid. Isang matandang babae ang lumitaw sa paanan ng kama. Si Aling Osyang. Ang sabi niya, masyado ka nang matagal na tinatakbuhan ng parusa mo, Iha. Kung gusto mong matapos ang lahat ng ito,
kailangan mong pagbayaran. Wika ni Aling Osyang. Napatanong ako. Pagbayaran po? Sa paanong paraan? Kung ano man po yun, handa akong gawin. Matapos lang po ito. Matapos lang lahat ng paghihirap ko. Humihikbi kong sagot. Ngumiti si Aling Osyang. Ngiting puno ng awa, ngunit matigas. Nagsalita siya. Ikaw ang kabayaran. Ikaw ang punot dulo. Ikaw ang may inggit sa puso. Kaya ikaw ang kailangan pumalit sa akin. Mula noon, hindi na ako lumalabas ng bahay. Ako na ang nakatira sa dating lugar ni Aling Osyang. Sa tabi ng punong mangga, sa lumang abandonadong bahay. Ako na ngayon ang nagbibigay ng langis, ng anting-anting, ng kulam sa mga lumalapit. Pinapanood ko sila habang pinagbabayaran nila ang mga inggit at galit sa puso nila. Tulad ng ginawa ko noon. At tuwing 2:00 ng madaling araw, naririnig ko ang tawa ni Karen sa likod ng bahay. Hindi pa siya umaalis. Hindi pa rin niya ako pinapatawad. At sa bawat patak ng ulan, sa bawat bulong ng hangin, alam kong may darating ulit. Dahil ang sumpa, kailanman hindi natatapos. Sa bawat paghiling natin na hindi maganda sa ating kapwa, mas malaki ang idudulot nito sa atin. Ang inggit ay walang maidudulot na kabutihan sa ating buhay.